Ika-55 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang Wudang Mountain kung saan nagsasanay ng kanilang mga galaw sa sabayang anyo ang mga disipulo. Habang tahimik lamang na nakamasid si Jinhu na nakahalukip-kip ang mga braso ay pinapanood nito ang matinding pagsasanay ng kanyang mga alagad. At ang tunog ng espada na humahampas sa hangin ang maririnig na nagpapahiwatig ng bilis at lakas ng kanilang mga galaw. Makikitang sabay-sabay silang pumunta sa gitna hawak ang kanilang mga espada na nagsalubong ang kanilang mga talim. At ang bawat isa ay nakapwesto na nagpapakita ng konsentrasyon sa kanilang pagsasanay. Samantalang nakatayo sa sulok si Myungjin na nanonood sa mga ito, ay napatingin ito sa itaas at nasabi niya sa kanyang sarili na ang palasyo ng Five Dragon. Makikita ang palasyo habang sinasabi nito na magmula ng sunugin iyon ni Hyok Rion Mugang, parang pabigat na dalahin daw iyon sa sulok ng kanyang isipan. Ngunit hindi pa man daw lumilipas ang 1 taon mula nang sinimulan nila ang muling pagtatayo, halos malapit na daw iyon matapos. Nang muling bumaling ito ng tingin sa mga nagsasanay ay sinabi pa niya na mayroon na silang mga second-class disciples mula sa ibang palasyo at pati na rin mga bagong salta. Na para daw bang muli niyang nakikita ang palasyo ng Five Dragon noong mga magagandang araw. Na malungkot na sinabi pa nito na magiging higit na mainam daw sana. Natumingin ito sa kawalan habang naimahe ang tatlo na kung narito daw sana ang mga batang iyon kasama niya. Nadagdag pa nito ang lokong iyon daw ay wala man lang kahit isang liham. Nagulat si Myungjin nang masayang tumatakbo si Jinhu patungo sa kanya na tinatawag siyang master na sinagot niya ito na ano daw yun. Sinabi nito habang papalapit sa kanya na tapos na daw sila sa pagsasanay. Na tumatango-tango lang si Myungjin na tumatawa na sinasabing mahusay daw ang ginawa niya. Nasabi ni Jinhu na mukhang nasa mabuting pakiramdam daw siya. Na sinabi sa kanya ni Myungjin na oo. Dahil unti-unti nang bumabalik sa normal ang palasyo ng Five Dragon. Na siyempre natupad na daw ang matagal na niyang hangarin. Paano naman hindi magiging mabuti at masaya ang kanyang pakiramdam? Sinabi naman sa kanya ni Jinhu na hindi lang daw siya ang may ganoong hangarin, kundi hangarin din daw iyon ng Wudang. Na sigurado daw siyang natutuwa ang buong Wudang dahil doon. Dagdag pa ni Jinhu na may pagmamalaki na hindi lang daw iyon. Dahil sa pagbuti daw ng kanilang kalagayang pinansyal, pinag-uusapan na daw ang muling pagtatayo ng Taihua o Supreme Harmony Palace. Na masayang sinagot din siya ni Myungjin na oo dahil narinig na rin daw niya yon mula sa pinuno ng sekta ngayong umaga. Napahalukip-kip ng kanyang braso si Jinhu at napatingin sa itaas habang sinasabi na lahat daw ng iyon ay dahil kay Jinmu na isang kahanga-hangang tao. Na hindi makapaniwala si Jinhu ng ganito dahil sa mabilis na nakaahon ng Wudang. Tumikhim si Myungjin upang pigilan ang pagngiti habang sinasabi na hindi lang dahil kay Jinmu. Ginawa ng lahat ang kani-kanilang bahagi. Natatawang sinabi ni Jinhu na nagkukunwari siyang hindi ipinagmamalaki si Jinmu. Alam daw niyang ipinagmamalaki niya siya. Nang naging malungkot ang mukha ni Myungjin. At nag-aalalang napatingin sa kanya si Jinhu. At sinabi nito habang nakahalukip-kip na nakatingala na sigurado daw na malungkot siya dahil wala roon si Jinmu. Hindi ba? Wala rin daw doon sina Chongsang at Changwoo. At sinabi pa ni Jinhu na talaga nga naman daw ang malamig na bastardong iyon. Na sobra daw nag-aalala sa kanya ang kanyang master, pero ni hindi man lang daw siya magpadala ng kahit isang sulat. Biglang nanlaki ang mga mata ni Jinhu sa gulat ng malakas na sinabi sa kanya ni Myungjin na paano daw niyang nagagawang tawagin siyang ganoon. At bilang nakatatandang disipulo niya paano daw niya nasasabi iyon. Na may kasamang panduduro na sinasabi iyon ni Myungjin na makikitang ikinagulat ng sobra ni Jinhu. Na hindi na ito makasagot sa naging reaksyon ni Myungjin. Na sinasabi pa nito na abala lang daw si Jinmu. Na alam daw niyang nasa isang mahirap na paglalakbay ito. Napanganga na lang si Jinhu nang sinabi nito sa kanya na huwag na daw siyang magsalita pa. Pagkatapos sabihin ito ni Myungjin, ay hindi pa rin ito tapos ipagmalaki si Jinmu. Na itinaas pa nito ang kanyang daliri at sinabing narinig niyang nagpadala ang kincheng at kunlun ng mga sulat sa pinuno ng sekta upang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Na iniligtas ni Jinmu ang kanilang mga disipulo pati na rin ang mga sibilyan mula sa demonic cult at hindi pa daw iyon lahat. Iniligtas din daw niya ang buhay ng tunay na dragon. Bukod pa roon, nailigtas niya ang anak na babae ng angkan ng Tang at nakakuha rin siya ng mga pahiwatig tungkol sa palasyo. Habang itinaas na Jinhu ang kanyang mga kamay tanda ng pag-awat ay sinabi niya na tama. Tunay ngang kamangha-mangha daw siya talaga.
Hindi pa natapos si Myung-jin at may buong kagalakan pang tinanong si Jinhu na narinig na daw ba niya ang tungkol kina Changwo at Chongsang. Na sinabi sa kanya ni Jinhu na ano? Hindi pa daw. Na itinaas pa ni Myung-jin ang kaliwang kamay habang nasa dibdib nito ang kanyang kanang kamay na sinasabi na ipinagmamalaki rin daw niya sila. Dahil na itatag na daw nila ang kanilang mga posisyon kahit sila'y mga second-class disciples. Hindi na makapagsalita pa si Jinhu dahil sa kakadaldal ni Myung-jin. At natatawa na lang itong nasabi sa kanyang isip na iginagalang si Myung-jin ng lahat sa wudang. Ngunit talagang para siyang isang ina kapag umaasta siya ng ganoon. Nagsalita si Jinhu upang sabihin kay Myung-jin na aalis na daw siya. At sinabi nito sa kanyang sarili na magpapatuloy lang siyang magyabang kung magtatagal pa raw siya roon. Habang nagtatakang sinabi ni Myung-jin na agad-agad. Hindi pa daw nga niya nasisimulang ikwento kung paano niligtas ni Jinmu ang mga alagad ng Kongtong at ng mga beggar sect. Sumagot si Jinhu na may kailangan pa daw siyang gawin. Kaya paalam na daw. Pagkatapos niyang magpaalam ay nagmamadali na itong umalis. Nabalak pa sanang pigilan ito ni Myung-jin. Makikitang naiwan na ito at nasabi niya na lang sa kanyang sarili na ang dami pa daw niyang gustong sabihin. Nang mapalingon ito at may nakitang iba pang mga disipulo sa paligid ay tumikhim ito. Ngunit biglang umiwas ang mga ito na nasabi nila sa kanilang mga sarili na kung mapapatingin daw sila sa kanya at magtama ang kanilang mga mata dito ay magkukwento ito sa kanila ng hindi bababa sa 2 oras. Natumawa ng malakas si Myung-jin habang nakahawak sa kanyang balbas. Ay sinabi nito na ngayon na naiisip niya na matagal-tagal na rin daw mula nang huli daw niyang nakita si Elder Eungong. Nabalak din daw niyang kopyahin ang ilang teknik sa martial arts, na mabuti pang puntahan na din daw niya ito. At ikwento sa kanya ang tungkol sa mga bata habang naroroon siya. Dumako na tayo sa Jangseogak o Scripture Library. Makikita ang pagtataka sa mukha ni Elder Eungong. Habang masayang binabanggit ni Myung-jin ang pangalan ni Jinmu, ay hindi makapaniwala na nasabi ni Elder Eungong sa kanyang sarili na ito daw ba talaga ang parehong Myung-jin na kilala niya. Isa sa mga pinakaiginagalang na tao at isang kalmado, tahimik na lalaki. Pero ngayon, na malakas na tumawa ito at walang humpay na binibigkas ang pangalan ni Jinmu. Na mukhang nauumay na si Elder Eungong na sinabi nito kay Myung-jin na 2 oras na daw niyang kinukwento ang tungkol sa kanyang alagad. Ay biglang nanlaki ang mga mata ni Myung-jin at nagtaka. Na ganoon daw kabilis lumipas ang oras. Napayuko na napapikit na sinabi sa kanya ni Elder Eungong na naiintindihan daw niya ang nararamdaman nito, syempre naman. Dahil dati rin daw na isa siya sa pinakamahuhusay na alagad ng wudang bago siya mawalan ng kakayahang magsanay ng martial arts dahil kay Hayok Rion Mugang. Nasa higaan daw siya ng higit 10 taon. At ang batang nag-alaga sa kanya ng buong sipag ay naging alagad niya at muli niyang nabawi ang kanyang kina tila isang himala. Pagkatapos, ang mismong alagad ding iyon ang naging espada ng wudang at tumulong sa lahat ng sekta ng Taoista pati na rin sa Orthodox Murim Alliance. Makikita ang mukha ni Myung-jin nang sabihin pa ni Elder Eungong na kaya naman, natural lang daw na gusto niya siyang ipagmalaki. Tinanong ni Elder Eungong na kaya daw ba nasa angkan siya ng Tang, Kincheng, at Kunlun at ngayon ay nasa Kongtong na siya. Na masayang sinagot siya ni Myung-jin na oo, gumagawa daw siya ng magagandang bagay saan man siya pumunta. Nang biglang umiwas ng tingin si Elder Eungong at napatanong na ang ruta niya daw. Napinutol nito ang pagtatanong. Na napatanong si Myung-jin na bakit, ano daw ang nangyari. At sinabi nito na may isang bagay na sinabi daw siya kay Jinmu bago ito umalis. Na tinanong siya ni Myung-jin na ano daw ang sinabi niya dito. Sinabi ni Elder Eungong na tungkol iyon sa dating pinunong si Changmu. Nang biglang naalala ni Myung-jin at sinabi nito na sa totoo lang daw, nabanggit din daw ni Jinmu ang tungkol doon bago siya humiling na maglakbay. Na malungkot na sinagot siya ni Elder Eungong na sa tingin daw niya, ang dahilan kung bakit bigla siyang umalis ay dahil sa sinabi niya tungkol sa dating pinunong si Changmu. Nang biglang nanlaki ang mga mata ni Myung-jin sa kanyang narinig. At may pag-aalala niyang sinabi na maaari din daw niya bang ikwento pa sa kanya kung ano ba talaga ang kanyang sinabi sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-55 kabanata. Ika-56 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinasabi sa kwento ang tungkol sa hindi na italang kasaysayan. Ang dual internal energy art na walang sinuman ang nagpakita ng interes tungkol dito.
Ang dual internal energy art na tanging mga nakatatanda ng wudang sect lamang ang nakakaalam ay nahahati pala sa dalawang aklat. Ang paliwanag kung paano makakamtan ang Taiji ay hinati-hati sa 5 sekta ng Taoista at itinago. Makikita na magkausap pa din ang dalawa na tinanong ni Myungjin na paano daw iyon. Nang biglang may naalala ito. Ang dahilan kung bakit nadismaya si Jinmu kahit na siya ay naging mas malakas, kasama na rin ang bigla niyang pagdedeklara ng pag-alis upang maglakbay matapos niyang bisitahin ang Jangseogak. Makikita ang matinding pagkabahala sa naging reaksyon ni Myungjin nang mapagtanto nito ang isang bagay. Naiintindihan na daw niya ang lahat ngayon. Lahat ng iyon daw ay dahil sa dual internal energy art dahil hindi pwedeng maging master disciple ang taong tinaguriang espada ng wudang. Malungkot na napabuntong hininga si Elder Yungong habang sinasabi na hindi na daw sana niya sinabi sa kanya yon. Napakaganda pa naman daw ng kinabukasan ng batang iyon. Na makikita din ang kalungkutan sa mga mata ni Myungjin habang sinasabi sa kanyang sarili na hindi man lang sinabi sa kanya ni Jinmu ang tungkol sa kanyang mga alalahanin. Tumayo na si Myungjin at sinabi na sa palagay daw niya na mas mabuting umalis na siya. Na nagtataka si Elder Yungong na tinanong ito kung saan daw siya pupunta. Mabilis na nakalabas na si Myungjin sa Jangseogak habang sinasabi nito na magkikita daw silang muli. Na makikita sa likod nito si Elder Yungong. Napatanong naman na sinabi niya na siya daw ba ay. Na hindi daw niya gagawin yon. Naglalakad na papalayo ng Jangseogak si Myungjin. Na makikita ang kalungkutan sa mga mata nito. At nagbalik ang alaala nito noong bata pa si Jinmu. Na binigyan daw siya nito ng higit pa kaysa sa naibigay niya sa kanya. Inalagaan siya nito ng mahigit 10 taon at tinulungan siyang mabawi ang kanyang lakas. At nahulog pa ito mula sa bangin nang subukang kumuha ng halamang gamot para ipainom sa kanya. Nang maging isang unang klaseng alagad daw ito. Natuto, nagsanay, at nakaunawa na siya ng mga teknik bago pa man niya siya naturuan. Na kinailangan niyang tiisin ang kahihiyan ng pagiging anak ng mga Taoista. Na ang mga Taoista sa sekta ng wudang ay hindi maaaring magpakasal. Na sa huli, lumaki daw siyang naging matibay na haligi ng kanilang sekta. Makikita ang panlulumo ni Myungjin habang sinasabi niya pa. Na siya daw na guro ni Jinmu ay nabigong makita kung anong mga alalahanin ang mayroon ang kanyang disipulo. Dala ng lungkot na naiisip ni Myungjin na gaano kaya daw nagdusa si Jinmu ng mag-isa dahil dito. Noong malapit na sana daw itong maging pangunahing alagad at matutunan ang dual internal energy art, naging espada siya ng wudang at nawala ang pagkakataong iyon. Tiyak na napakalaki daw ng kanyang naging panghihinayang. Itinikom ng mahigpit ni Myungjin ang kanyang kamao habang binabanggit nito ang pangalan ni Jinmu. Pagkatapos ay buong paninindigan na sinabi niya na ayusin daw niya iyon bilang kanyang guro para sa kanya. Bagaman maaaring hindi niya matagpuan ang ikalawang bahagi na naglalaman ng mga mahahalagang Taiji, sisiguraduhin daw niyang matatanggap niya ang unang bahagi na hawak ng kasalukuyang pinuno ng sekta. Na kahit na nawala na ang ikalawang bahagi mula sa ibang mga sekta. Hindi daw hahayaan ni Myungjin na pigilan siya ng mga alituntunin ng wudang na matutunan ang dual internal energy art. Habang naglalakad si Myungjin ay naalala nito ang nangyari sa leader ng wudang. Na sinasabing napasailalim ang pinuno na si Chongmu sa demonic energy habang pinag-aralan ang mga mahahalagang kaalaman sa Taiji. Pero hindi daw siya nag-aalala. Dahil si Jinmu ay mas pambihira kaysa sa kanya. Nasisiguraduhin daw niyang bubuksan niya ang isang bagong landas para kay Jinmu. Makikita si Myungjin sa harap ng palasyo ng wudang sect. At pagkabukas ng pinto ay malakas na tinawag nito ang sect leader. Tinanong ng sect leader si Myungjin na ano daw ang nagdala sa kanya roon. Marahas na sinabi nito na kailangan daw niyang makipag-usap sa kanya. Nang bigla itong napaluhod sa harap ng sect leader na ikinagulat nito. Makikitang nakatikom ang mga kamay nito sa kanyang mga tuhod na nakikiusap na ipagkaloob daw niya sa kanya ang dual internal energy art. Nang marinig ito ng sect leader ay napahinto ito na hindi agad nakapagsalita. Na may malaking pagtatakang nasabi nito sa kanyang sarili na biglaan naman daw iyon. Na makikitang nakaluhod sa harap nito si Myungjin. Na palagi daw bang ganoon katapang at padalos-dalos ito. Isinenyas ng sect leader ang kanyang kamay at sinabing sandali, maaari daw ba niyang ipaliwanag man lang. Hindi nakapagsalita agad si Myungjin na napayuko na tila nabigla sa kanyang naging asal at humingi ng pasensya. Na masyado daw siyang naging bastos. Natulala bigla ang sect leader sa ginawang iyon ni Myungjin.
At biglang natawa ito at sinabing hindi, ayos lang daw. Dahil nabigla lang daw siya dahil matagal na niyang hindi nakitang kumilos siya sa ganoong paraan. Nang biglang may naalala ito at itinaas ang isang daliri at sinabing teka lang. Umasta din daw siya ng ganoon nang kumain daw siya ng karne. Na naipikit na lang ni Myungjin ang kanyang mga mata nang ipinaalala muli ito sa kanya ng sect leader. Sinabi sa kanya muli ng sect leader na ngayon, sabihin daw niya ulit ng mahinahon kung bakit niya hinihiling ang dual internal energy art. Na malumanay na sinabi nito ang dahilan. Makalipas ang ilang sandali sinabi ng sect leader na naintindihan daw niya. Habang nakahawak sa kanyang balbas ay sinabi nito na narinig niya daw niya ang tungkol sa pangalawang bahagi ng dual internal energy art noon. At hindi niya inaakala na talagang umiiral daw iyon. Gayunpaman, kahit na totoo daw iyon. Sino ang nakakaalam kung umiiral pa yon? Hindi din daw niya alam kung mayroon iyon sa ibang mga sekta. At mahigit 100 taon na ang nakalipas. Seryosong tumingin si Myungjin at sinabing oo, kaya nga daw siya naparoon sa kanya. At sinabi ni Myungjin na hindi daw natutunan ni Jinmu ang dual internal energy art dahil sa mga tuntunin ng wudang. Nakahanap siya ng paraan para makuha ito, kaya umalis ito upang hanapin ang ikalawang bahagi. At nag-aalala daw siya na muling madismaya ito kung hindi niya ito makakamit. Nang marinig iyon ng sect leader ay nagulat ito sa kanyang sinabi. At napapikit na sinabi ng sect leader na naiintindihan daw niya na alam niya ng eksakto ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, ang dual internal energy art ay isang martial technique na ipinapasa lamang sa mga pinuno ng sekta ng wudang. Hindi daw nila maaaring baliwalain ang ganoong tradisyon. Kailangan daw muna niyang makipag-usap sa mga elder. Hindi makakaila na may kaunting pagtatampo si Myungjin at sinabi na lang nito na naiintindihan daw niya. Nang bigyan naman siya ng pag-asa ng sect leader nang makita nito ang reaksyon ng mukha ni Myungjin na huwag daw siyang mag-alala. Ang dual internal energy art ay isang martial art na kumakatawan sa wudang. Na lahat ay nadidismaya at hindi ito naipasa ng buo dahil wala pang nakakadalubhasa rito ng lubusan. Na nagbabago na daw ang wudang. Na ang pagbabagong iyon ang nagpapalakas sa wudang. At ang lahat ng pagbabagong iyon ay nagsimula kay Jinmu, ang batang iyon. Na sinabi pa ng sect leader na maaaring si Jinmu ang pinakamalaking biyayang natanggap nila. Na nais din daw niyang makita na maging isang higit pang dakilang tao si Jinmu. Makikita na nabuhayan ng loob si Myungjin sa sinabi ng sect leader. Dagdag pa nito na magdadaos daw siya ng pagpupulong, ngunit kung hindi sang-ayon ang mga elder sa ideyang iyon. Gagamitin daw niya ang sarili niyang kapangyarihan para tiyakin na ito ay mangyayari. Pagkarinig ni Myungjin sa sinabi ng sect leader ay masayang nagpasalamat ito ng lubos. At hindi maitago sa mukha nito ang sayang nararamdaman na nasabi niya sa kanyang sarili na sa wakas Jinmu matutulungan na daw niya siya bilang kanyang master. Na ibibigay niya sa kanya ang dual internal energy art sa araw ng kanyang pagbabalik. Kaya bilisan na daw niya at bumalik na siya. Dumako naman tayo sa Kongtong sect. Na makikita si Jinmu na mukhang puyat na puyat. At sa isang silid aklatan kasama sina Tang Siryeong at Won Ahm ay nakahigang sinasabi nito na meron daw siyang hindi makita. At dito na po nagtatapos ang 56 na kabanata. Ika-57 kabanata sa pagpapatuloy. Kinabukasan. Nakatayong nakapamiwang si Jinmu na inuutusan ang dalawa na maghanap pa daw ng mas mabuti. Na makikitang kinakapan ni Tang Siryeong ang sahig. Samantalang sa isang sulok ay sinisipat ni Won Ahm ang bawat pahina ng isang libro. Pagkatapos ay iniutos pa ni Jinmu kay Tang Siryeong na lalo pang maiging tingnan ang maliliit na butas. Nasa sobrang inis ni Tang Siryeong ay sumigaw na ito at sinabing seryoso daw ba ang inuutos niya. Makikitang nanggagalaiti na ito na tinanong niya si Jinmu na ilang araw na daw ba silang ganoon. Na sinagot siya ni Won Ahm ng ika-5 araw na daw nila. Na namumugto na ang mga mata nito sa sobrang puyat. Sinabi pa ni Tang Siryeong na pinaghahanap daw niya si Won Ahm sa mahigit 100 libro habang pinapagapang daw niya siya sa sahig at pinahahanap sa mga dingding. Sa sobrang buwisit nito ay sumigaw na naman ito at sinabing ang sakit na daw ng binti at likod niya at pagod na din daw siya. Namukhang naawa naman si Jinmu sa mga hinaing ni Tang Siryeong at sinabi nito na naiintindihan daw niya. At sinabi nito na edi magpalit daw sila ng ginagawa. Na natahimik sandali ang paligid na makikita ang matinding pagkatulala ng dalawa.
Pagkasabi ni Jinmu ng mga katagang iyon ay bumuhos ng todo ang luha sa mga mata ni Won-am na nanginginig na nakaluhod. Samantalang walang makitang emosyon sa mukha ni Jinmu na tinatakpan nito ang kabilang tainga niya kung saan nagwawala na sa matinding galit at pagod si Tang Siryeong. Manghiyak-ngiyak na sinabi ni Tang Siryeong kay Jinmu na ayaw naman niyang sabihin kung ano daw ba talaga ang kailangan nilang hanapin. Ano daw ba talaga ang sinusubukan nilang hanapin? Sinagot siya ni Jinmu na sinabi na niya sa kanya na sa mga sahig at sa mga dingding ay hanapin daw niya ang mga kakaibang butas, bitak, o bakas ng mekanismo. Sa mga libro naman ay hanapin daw nila ang mga nakatagong letra na parang code o mga talighaga. Nang hindi makuha ni Tang Siryeong ang sagot na gusto niyang marinig mula kay Jinmu, ay nagwala na naman ito at sinabi sa kanya na ang tanong daw niya ay para saan daw ba yon? Na ano daw ba talaga ang hinahanap nila? Hindi na daw niya kaya. Na ang nakuha niya lang na sagot mula kay Jinmu ay isang tingin na walang reaksyon. Kaya sa sobrang buwisit ni Tang Siryeong ay naglakad na ito palabas na sinasabi na ayaw na niya talaga at hindi na daw niya kaya. Na sinabi sa kanya ni Won-am na maghanap pa daw sila kahit sandali na lang. Na makikitang pinipilit nitong pigilan si Tang Siryeong ngunit di na makagalaw sa sobrang pagod at puyat. Na sinagot lang siya ni Tang Siryeong na hindi, bahala na daw siyang gawin yon ng mag-isa. Pagkaalis ni Tang Siryeong ay tumaklang naghalukip-kip lang si Jinmu at dismayadong sinabi na grabeng babae daw siya na walang kapasi-pasensya. Na nakatingin lang sa kanya si Won-am na pagod na. Sinabi ni Won-am kay Jinmu na sa tingin daw niya ay mukhang wala daw talagang makikita doon. At hindi din daw niya alam kung ano daw ba ang hinahanap niya, pero baka mas mabuti kung subukan daw niyang maghanap sa ibang lugar. Makikitang napaisip si Jinmu sa sinabi sa kanya ni Won-am. Nakumbinsido naman ni Won-am si Jinmu kaya sinabi nito na kung ganon ay kumain na daw muna sila. Namangyak-ngiyak na tumango sa saya si Won-am at sumagot ng oo na nasabi sa sarili ni Jinmu na mukhang talagang pagod na rin talaga siya. Habang naglalakad sila ni Won-am para kumain ay nasabi ni Jinmu sa kanyang sarili na habang naghihintay daw siya ng sagot ng mga elders sa kanyang mga sulat. Ay naghanap daw sila sa buong kungtong sek pero wala talaga silang natagpuang mahalaga. Na kung sa bagay iba-ibang tao at sekta naman daw sila kaya wala namang dahilan para itago daw nila yon sa isang lugar. Habang nag-iisip ng mabuti si Jinmu, ang isa sa mga pumasok sa kanyang isipan ay kung hindi daw sa aklatan. Baka naman daw nasa silid ng pinuno ng sekta. O baka naman daw sa mga pinakamahalagang lugar para sa kanila ang minahan. Na hindi daw siguro, hindi daw nila itatago ang isang mahalagang bagay sa minahan. Nang seryosong mapaisip ito at nasabi niya na sa loob ng 1 o 2 araw daw ay matatanggap na niya ang sagot ng mga elders. Pero paano kung wala daw ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nasaan ang dual internal energy arc? Iniisip ni Jinmu na dapat na daw ba siyang bumalik na lang sa Wudang. Habang naiisip nito na siguro naman daw bilang espada ng Wudang, hindi daw ba nila ibibigay sa kanya yon kung magmamakaawa daw siya. Na makikita ang imahe ng kanyang master na si Myungjin na masayang umaasa sa kanyang pagbabalik. Ngunit biglang nagbago ang isip nito at masigasig na sinabi na hindi daw iyon ang huling paraan. Na kailangan daw niyang makuha ang nais niya sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Na makikita muli ang imahe ni Myungjin na naiiyak dahil sa biglaang pagbabago ng isip ni Jinmu. Nasabi pa ni Jinmu na kung sa bagay daw nasa kanya na ang mahahalagang bahagi ng dual internal energy arc, ang susi sa pangalawang bahagi. Kaya kahit na mauna pa daw makuha ng mga bastardong nasa palasyo ang natitirang bahagi, ay wala rin daw silang mapapala dahil kung wala ang Taiji Essentials ay walang kwenta daw yon. Natatawang naiisip ni Jinmu na mga engot daw sila kaya hindi daw muna siya magmamadali at dadaan daw muna siya ng Mount Hua sa kanyang paglalakbay. Habang mukhang baliw na tumatawa si Jinmu sa likod ni Won-am, ay nagtatakang sinabi nito na mukhang may dumating daw. Na hindi iyon disipulo ng Kongtong, kaya sino daw ang mga yon? Nang makita si Jinmu ng isang Taoista ay sinabi nito sa kanya na mukhang tapos na daw siyang mag-alay ng dasal. Nayumuko ito at sinabing oo, Amitabha. Na pagkatapos sumagot ni Jinmu ay nasabi niya sa kanyang sarili na anong dasal. Ni hindi nga daw siya nagsindi ng insenso. Nang may isang lalaking biglang tumikhim. Napumukaw ng tingin ni Jinmu. Makikita sa reaksyon ni Jinmu sa pagitan ng dalawang lalaking nag-uusap na nagtatakang nanlaki ang mga mata nito. Nang marinig niya ang usapan ng dalawa na sinabi ng isang lalaki sa Merchant Union leader na kung narinig na daw ba niyang may isang dotsyon na naroon sa Kongtong.
Na sumagot ang lalaking may bigote na ano daw bang sinasabi niya. Isang tanyag na sekta ng Taoista ay mayroong dotsyon. Nang marinig ni Jinmu ang usapan ng dalawa ay seryosong napatanong siya sa kanyang sarili na mayroon daw dotsyon sa kongtong. Ang dotsyon ay parang tsismis na mabigat, isang balitang ikinagugulat dahil bihira o nakakahiya na makita ang ganoong uri ng tao sa isang lugar na kasing tanyag ng kongtong. Madalas itong ginagamit para hamakin o ipahiya ang isang tao na hindi inaasahan sa mundong marangal ng mga sekta. Nang tumingin ang lalaking ito sa kinaroroonan niya na may ibig ipahiwatig. Nang mapagtanto ito ni Jinmu ay napangisi ito. At nasabi niya na tingnan mo nga naman ang lalaking ito. Makikitang magkaharap na ang lalaki at si Jinmu. At nagbigay galang ito na sinabi na ipinapaabot daw niya ang kanyang pagbati sa Heaven Master. At pagkatapos ay nagpakilala ito na siya daw si Yojiang tagapaghatid mula sa Yongbodang, bulwagan ng walang hanggang pag-ingat. Matapos magpakilala ng lalaki kay Jinmu ay nasabi niya sa kanyang sarili na nagpadala sila ng isang karaniwang tao na walang kakayahan sa martial arts upang linlangin ang kongtong sect. Nang may iniabot ito sa kanya ay napatanong si Jinmu na Yongbodang. Na tila may bagong bodaw na pangkat. Na mukhang nagsisikap daw ng husto sina Jeoksaeng at Gonghu. Na sinabi ni Yojiang na na ang dala daw niya ay isang liham mula sa chief strategist. Nang basahin na ni Jinmu ang liham na sinasabi na sila daw ay kasalukuyang nire-reorganisa ang mga puwersa sa pamamagitan ng pagsasama ng Wudang Hall at ng mga mandirigmang Cheoljomdan. Si Sect Leader Won naman daw ay nakikipag-ugnayan sa mga puwersa ng Unorthodox sa Gansu. Habang maigi nitong binabasa ang hawak niya. Nang biglang nanlaki ang mga mata ni Jinmu sa binabasang liham. At napasabi ito na teka lang daw, totoo daw bang ganoon kalaki ang gastos? Na pinagpawisang sinagot siya ni Yojiang ng na tinantya nila ang halagang kakailanganin sakaling mag-recruit pa daw sila ng karagdagang mga mandirigma. Habang seryosong tinitignan ni Jinmu ang hawak niyang sulat, ay nasabi niya sa kanyang sarili na hindi naman daw mali iyon. Ang pagbuo ng bagong unit ay talagang magastos. Nang biglang nagulat si Jinmu nang binanggit ni Yojiang na sinabi daw ni Sect Leader Won na ibebenta daw niya ang mga lupang sakahan ng Wudang Hall upang makalikom ng pondo at iniutos na huwag ipaalam daw ito sa kanya. Ngunit iginiit ng chief strategist na kailangan pa rin daw iulat iyon sa kanya dahil hindi daw dapat ibinubukod ang ganoong impormasyon sa ulat. Na napatanong na lang si Jinmu ng ano. At nasabi niya sa kanyang sarili na ipinagmamalaki daw talaga niya sila. Na ang tapat na hangarin ni Gonghu na makalikom ng pondo sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang pag-aari at gayon din ang pagsisikap ni Jeoksaeng na matiyak na makuha daw niya ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Nang bumuhos ang matinding mga luha sa mga mata ni Jinmu dahil sa pagkaantig niya sa dalawa. Na ipinagmamalaki daw talaga niya sila ng lubos dahil maliwanag ang kinabukasan ng Unorthodox Sect Heaven. Samantalang makikita sa gilid si Cheon Woo-myung na nag-aantay ng kanyang papuri. Masayang sinabi ni Jinmu habang nilalamukos ang liham na hawak niya na sabihin daw kay Gonghu na hindi na daw kailangang ibenta ang lupain. Nagtatakang napatanong si Yojiang na ano po. Sinabi pa ni Jinmu na kapag natapos na daw niya ang kanyang pakay sa kongtong, ay siya daw mismo ang maghahanda ng pondo, kaya sabihin daw niya sa kanya na maghintay. Habang sinunog niya ang liham sa kanyang kamay. Makikitang hindi makapaniwala si Yojiang sa sinabi ni Jinmu. At nasabi niya sa kanyang sarili na narinig daw niya na nagpapanggap siyang isang Taoista sa Wudang at kilala silang mahirap sa buong Central Plains. Kaya saan naman daw siya kukuha ng pera? Nang sabihin ito kay Jinmu na ngunit Panginoon, na sa tinantya daw ng chief strategist na aabot ito sa 8 kahon ng ginto ang halaga. Buong tiwala lang nang umisi si Jinmu at sinabi kay Yojiang na may labis daw siyang pera para dyan. Kaya sabihin daw niya kay Jeoksaeng at kay Gonghu na huwag mag-alala tungkol sa pera at gawin nila ang nararapat ayon sa kanilang nakikita. Na makikita ang ginto na nakuha nila. Na nasabi ni Jinmu sa kanyang sarili na panahon na daw para mapatunayan ang gintong ninakaw nila noon mula sa mga tiwaling bastardo ng Danjiang ang halaga niyaon. Na matagal nang nakatago sa Dongbrim Battlefield. Na kaya daw niyang gumastos ng ganoon kalaki para sa isang bago at mas maunlad na Unorthodox Sect Heaven. Yumuko si Yojiang at sinabi nito kay Jinmu na naintindihan daw niya at sasabihin daw niya ito sa kanila. At pagkatapos tinanong ni Jinmu na meron pa daw ba siyang iulat. Sumagot si Yojiang na tinanong daw ng chief strategist kung saan pa daw niya balak pumunta pagkatapos ng kongtong.
Na napaisip si Jinmu at sumagot ito na hindi pa daw niya alam kung gaano katagal, pero dapat ay mananatili pa daw siya roon ng hindi bababa sa 5 araw. At pagkatapos ay tumingin ito sa malayo na nakangiti. At sinabi niya na ang susunod daw niyang destinasyon ay sa Shaanxi Province. Pupunta daw siya sa Mount Hua. Pagkasabi ni Jinmu nito ay nakayukong sinabi ni Yojiang na kung ganoon maghihintay daw sila sa labas ng pintuan ng sekta 5 araw mula ngayon. Na huwag daw siyang magmadali. Na sinagot siya ni Jinmu ng sige. Nang tuminala ang ating bida ay nasabi niya sa kanyang sarili na malapit na daw ang araw na aalis siya sa Wudang. Na maayos naman ang lahat pero nag-aalala daw siya para sa kanyang master. Na habang mas napapalapit daw siya sa Dual Internal Energy Arc, lalo rin naman napapalapit ang oras ng kanilang paghihiwalay. Na makikita ang lungkot sa mata nito. Pero ang pinakamahalaga daw sa kanya ngayon ay mabawi ang unorthodox sect heaven. Na kapag natapos daw siya sa Kongtong at Mount Hua, ay magpapaalam na daw talaga siya ng tuluyan sa Orthodox Murim. Nang may tumawag kay Jinmu na ikinalingon nito. Na ang sect leader daw ay nais siyang makita dahil dumating na daw ang liham mula sa mga elder. Na napangiti ito nang marinig niya ang balita. At sumagot na susunod na daw siya agad. Dumako naman tayo sa Wudang na makikita si Myungjin na nakaupo. At masayang binanggit nito ang pangalan ni Jinmu. At nasabi niya na gaano daw kaya siya kasaya kapag nakita niya ang regalo na inihanda sa kanya ng kanyang master. At dito na po nagtatapos ang 57 kabanata.